ngayon ng Department of Health o DOH na walang katotohanan ang ilang haka-haka na isa sa mga dahilan ng Mpox ang COVID-19 vaccine. Yan ay matapos na tanungin ni Senator Raffy Tulfo si Health Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo kung may basehan ba ang impormasyong ito. Correct me if I'm wrong, or correct this information na kumakalat ngayon sa social media. Isa rin sa pinagmulan nito dahil yung content ng isang vaccine. Ang nagmumula dito, AstraZeneca particularly. Is that true? Is it true? Ito po ay hindi totoo, Mr. Senator. Maraming salamat po na raise niyo po for correction, no? Pero hindi po siya galing sa any vaccine, more especially dun sa mga COVID-19 vaccines po. They continue to be safe and reliable. So mali yung informasyon na kumakalat sa social media na meron kasing halo doon sa Mpox, sa AstraZeneca. Kaya maraming kinakabahan. Uy, nagpa-vaccine ako AstraZeneca. Kinakabahan marami sa atin. So that's not true. That's not true, Mr. Chair. I can even give my personal assurance because my primary series was AstraZeneca. Very good. Binigyang diin din ni Domingo na 1958 pa raw nadiskubre ang Mpox virus sa mundo at unang nadetect sa tao mula sa unggoy noong 1970s, kaya't imposible raw talagang mula ito sa COVID-19 vaccine. Muli ring iginiit ng tagapagsalita ng kagawaran na malaki ang pagkakaiba ng Mpox sa COVID-19. Malaki ho ang pagkakaiba, Mr. Chair, ng Mpox sa COVID-19. Ang COVID-19 ay airborne, mabilis pong makahawa. Ang Mpox ay close physical intimate contact, dikit-dikit po. Halimbawa po ay magkatabi kami ng aking seatmate dito, hindi ho siya makakuha ng Mpox kung ako po ay meron, kung hindi naman ho kami magdidikit ng braso or kung hindi kami maghaharap-harapan. Hindi ho tulad nung ating COVID-19 na kahit yung 2 tao na malayo sa akin at humangin lang po ay pwedeng pumunta sa kanya yung Mpox. Sa ngayon daw tuloy-tuloy ang surveillance efforts na ginagawa ng kagawaran ng kalusugan, partikular na sa mga seaports at airports ng bansa upang maiwasan namang makapasok ang Clade 1 ng Mpox na lubhang mas mapanganib sa Clade 2 na hindi malubha at less than 1% lamang ang fatality rate. Ito rin ang nadetect sa Pilipinas mula sa 33-year-old na lalaki kailan lang mula sa NCR. Gayunpaman wala raw paghihigpit sa travel restriction maliban kung galing ang isang manlalakbay sa hotspot country na may Mpox at posibleng may dalang Clade 1 ng virus. Samantala dahil kadalasang naipapasa ang Mpox sa pamamagitan ng droplet infection, close contact at intimate contact, sinabi ni Asik Domingo na bagamat hindi kinakailangan ng pagsusuot ng face mask, maaari pa rin daw itong gawing dagdag proteksyon lalo na sa mga masisikip na lugar na magsasanhi ng pagkakadikit-dikit. Ang face mask po kung napakadikit talaga, for example, nag-commute or maliit na elevator, kasi po pag sobrang lapit na, pwedeng magkaroon siya ng droplet infection na sinasabi. Droplet. Opo. Pero hindi po siya yung tipong magkalayo ho tayo, tas yung aircon ho ay bumuga na nakita natin sa COVID-19. Hindi po siya ganun. Okay. Matatandaang naitala ang unang kaso ng monkeypox o Mpox sa Pilipinas noong July 2022. Ngayong 2024, nakapagtala na ang bansa ng 10 kaso nito. Siyam ang gumaling na habang isa ang nananatiling aktibo pa na mahigpit namang minomonitor ng DOH. Sa Africa naman kung saan may outbreak ng Mpox, Clade 1B ang uri ng sakit na kanilang naitatala. 10% ang fatality rate nito at karamihan sa mga nasawi ay may HIV, immunocompromised, mga nakatatanda at pinakabata. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.